Nanindigan nga ang Transport Group na piston na tuloy yung malawakang protesta. Ito'y sa kabila nga po ng panawagan ng PNP na sa grupo na pag-isipan muna ito. Git ng piston, hindi sapat ang 5,000 pisong cash assistance ng gobyerno sa mga PUV drivers. 5 piso rin ang kanilang hiling na dagdag pasahe, samantalang piso lang ang inaprubahan para sa traditional jeep at 2 piso naman sa modern jeepneys. Sa puntong ito, nakakasama natin si Piston National President Modi Floranda. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali po sa lahat. Sir, gaano po kalawak yung inaasahan ninyong magiging partisipasyon ng mga miyembro nyo sa kilos protesta bukas? Tingin po natin ay itong magaganap na transport strike bukas ay hindi lamang dito sa bahagi ng National Capital Region, kundi maglulunsad din ng iba't ibang ng welga ang mga iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa laban dito sa patuloy na napagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay talagang nagdudulot ng pahirap hindi lamang sa hanin ng transport kundi sa ating mga mamamayan sapagkat alam naman po natin na kapag tumataas ang presyo ng petrolyo, ang kagigat niya ay pagtaas ng mga pangunahing mga bilit serbisyo na hindi na halos sumasapat yung mababang sahod at kita ng ating mga mamamayan. So Modi, klaruhin lamang po natin, tuloy na tuloy yung kilos protesta bukas at this will be nationwide. Gaano karami pong miyembro ang sasali dito? Sa bahagi po natin sa Piston, ay meron po tayong almost 70,000 na miyembro sa buong bansa. Pero labas po sa ating mga kasapian, marami na rin po nagpabot sa atin na mga kooperatiba at mga korporasyon at iba pang mga association na kung saan ay talagang hirap na sila dahil nga dito sa masyadong mataas na presyo ng petrolyo, halos wala na rin silang maiuwi sa kanilang pamilya. Yung kahapon ay kausap po natin ng isang modern na isang kooperatiba na sa ngayon ay halos ang naiuwi na lamang nila ay 200 to 300 pesos yung kanilang naiuwi sa kanilang pamilya. Kaya apektado sila lalo dahil doon sa mas malaking konsumo nila sa crudo. Dahil umaabot po sila ng 60 per liters per day yung kanilang konsumo. So, masasabi niyo po ba na mapaparalisa nga ang transportasyon bukas? Sana ay umabot tayo doon sa buong paralisasyon at hindi lang naman ito mga driver at mga operator yung mag-activities bukas. Marami na rin pong mga sektor at mga commuters ang mismong nagpaabot po sa atin na sila makikita doon sa magaganap na mga transport strike hindi lamang dito sa NCR kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sapagkat apektado mismo yung ating mga commuters bunga nitong pagsirit ng presyo ng petrolyo. Modi, sabi nyo nasa around 70,000 po na miyembro mayroon ng piston, ano? So, ilang porsyento sa tingin nyo yung makikilahok po tomorrow? Ang tingin natin ay kung yung sa ating buong kasapian, ay yung ating buong miyembro, ay ito po ilalahok bukas. Okay, ang sinasabi po ng PNP ay sana'y pag-isipan muna or i-reconsider yung pagsasagawa po nitong kilos protesta tomorrow o yung tigil pasada bukas. Bukas lang po ba ito inaasahan? Isang araw lang po ba ito or mas mahabang panahon, mas maraming araw? Bukas ay mag-uumpisa po tayo, March 19, at sa mga susunod na mga araw ay magkakaroon po ng iba't ibang protesta laban nga dito sa mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. At tayo po ay matagal po na tayong nakipagtalastasan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dumaan po tayo sa hearing sa Senado, nagsalita rin po tayo sa hearing sa Senado at may ano rin po natin yung ating pagtingin at yung ating position kaugnay nga dito sa mga walang habas na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya tayo naman ay hindi nagkulang, hindi po tayo nagkulang ng pakipagtalastasan sa ahensya ng pamahalaan. Anong oras po, buong araw ba ang tigil pasada bukas? Mag-start po yan ng alas 4 po ng madaling araw. Mag-start na yan.
at sa mga ganap ng mga alas 6 ng umaga o alas 5 ay nasa mga masap area at mga 7 o'clock ay magkakaroon po tayo ng programa buong maghapon at i-assist po natin kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Piso, yung inaprubahan dagdag pasahe Kamodi para dito sa traditional jeepney pero 5 piso ang hiling ninyo. So paano ho ba kinwenta? Bakit 5 pesos ang gusto nyong idagdag sa pamasahe? Kung titingnan po natin ay kung pagbabasihan po natin mula noong October ng 2023 nang huling tayo po nagkaroon ng fair hike, mula po noon ay hindi na po nagkaroon ng increase yung ating pamasahe pero tuloy-tuloy po na tumataas yung presyo ng petrolyo. Mula po noong October hanggang sa kasalukuyan ay halos umaabot na po ng 46 pesos yung naipatong po per liter sa presyo po ng diesel at gayon din sa presyo po ng gasolina. Sa ilalim po ng isa stock ay meron pong 6 pesos per liter at sa ilalim ng VAT ay meron pong 10 pesos per liter. Kaya almost 16 pesos per liter yung nakapatong na pinapasan po ng ating mga driver at mga operator. Lalo na sa ngayon na batay mismo sa pronouncement ng Department of Energy na hindi malayo na umabot tayo sa 120 per liter. Kapag umabot po ng 120 per liter ang diesel, ay kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ay halos 3,600 pesos po ay mapupunta lamang sa pagkakarga ng aming krudo. Paano pa yung kikitain ng ating mga driver kung ganito kataas ang presyo ng petrolyo? Kaya isa po yan sa mga naging basyan at naging batayan doon sa ating tingin na bakit 5 pesos, itong 5 pesos. Ay sabi natin ito'y karapatan ng mga driver para madagdagan yung kanilang kita at para tuloy-tuloy pa rin tayo makapagserbisyo sa ating mga mamamayan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinasabi niyo rin po na kulang yung 5,000 pisong cash aid ng pamahalaan. Gaano po ba kalaki yung aktual na gastos ng isang driver sa krudo kada araw? Kapag inano po natin, kung sa ngayon nga iabot ng 100 sa 120 per liter at ibang reyon ay nasa 110 na, yung bawat litro, ito pong 5,000 ay kukonsume lamang ng halos 2 araw lamang po. Kasi sa bawat araw, kung nagkukonsume nga po tayo ng 30 liters per day, ay 3,600 pesos kada araw po yung ating konsumo para makapagbiyahe po tayo ng 12 to 18 hours. Kaya halos 2 araw lamang po itong 5,000 na sinasabi po ng gobyerno. Kaya ang sinasabi natin, totoo, makakatulong yung 5,000, pero hindi ito yung maibsan yung patuloy na kahirapan ng ating mga driver at operator. Kaya mas ang panawagan talaga natin ay tanggalin yung mataas na buwis sa produktong petrolyo katulad nga po ng excise tax at saka ng VAT. 28 years na po na mamamayagpag yung old regulation law, 20 years na rin tayo pinaglalaruan ng mga malalaking korporasyon ng oil ng Shell Caltex at ng Petron. Ayun nga po, at sinasabi nyo na ang inyong panawagan ay suspendihin yung excise tax sa langis. Pero alam nyo, kahit ang Pangulo ang nag-certify nito as urgent, hindi pa rin niya masabi kung kailan niya ito ipatutupad. Ano ho ang inyong reaksyon? Ang tingin po natin ay hindi kailangan humingi ng emergency power. Ang Pangulo ng ating bansa, meron po siyang mandato. Sa panahon ng krisis, meron siyang mandatory na pwede siya maglabas ng isang executive order na sinususpindi niya yung tingin niya nagpapahirap sa kanyang mga mamamayan. Kaya hindi po kailangan ng emergency power. Ano ho yung pinaka-agarang aksyon na ine-expect nyo ho sa pamahalaan? Ang sa atin ay inano po natin, kagyat na isuspindi yung implementation ng mataas na buwis sa produktong petrolyo, sa excise tax at sa sabat sa langis. Siguro ano ho ang ating mensahe? Sabi nyo nga ho, tuloy na, no? Yung inyong protesta bukas, ang inyong tigil pasada, ang mamumroblema po niyan ay mga commuter. Ano ho ang mensahe nyo sa ating mga commuter? Una sa lahat, tayo ay nananawagan sa mismong administrasyon ni Bongbong Marcos na kung talagang gusto niyang tulungan ang ating mga mamamayan sa panahon ng krisis, ay kagyat na ibasura ang old regulation law, tanggalin ang excise tax sa sambat sa langit. At tayo rin ay nananawagan sa ating mga mahal na mga commuters na ang laban po ng mga driver at mga operator ng muda ng ating public transport ay hindi lamang para sa kagalingan po ng ating sektor, kundi ito po ay para sa ating mga mamamayan sapagkat kapag
na-rollback po natin ng 55 pesos per liter ang presyo po ng petrolyo. Tatanggal po natin ang isesya at saka ang batsa langis. Ang direct effect po niya sa ating mamamayan ay kahit papaano ay makakagapa yung maliit na sahod at kita ng ating mamamayan kasi mayroong pagbaba ng presyo po ng mga bilihin. Kaya kami po ay nananawagan sa ating kababayan na sana ay suportahan po yung samahan po nyo ang mga driver at operators sa panahon pong ito. Marami pong salamat, Piston National President Modi Floranda.